Nayanggaw. Good evening, Sitio Pangil. Ako po si Marlo ng Sorsogon. 55 anyos na po ako at naghahanap buhay bilang isang tindero ng isda sa palengke. Itong ibabahagi ko po ay nangyari noon pang 1980s. Tungkol po ito sa kapatid kong si Kuya Antonio. Ang nawawala kong kuya na hindi pa rin namin nahahanap hanggang ngayon. Kaya nga po sumulat ako sa inyo para manawagan. Baka sakaling buhay pa si Kuya Tonyo at marinig niya itong kwento na ito. Bagamat halos imposible, gusto ko pa rin pong umasang makikita ko ulit ang kapatid kong nayanggaw ng mga aswang. Sir Jupiter, 15 anyos pa lang po ako nang mangyari ito habang 17 anyos naman si Kuya Tonyo. Nagsimula po ang lahat nang minsang nagpunta kami sa suki naming bilyaran sa baryo. Mga kalahating oras na lakaran din yun mula sa bahay, tapos dadaan pa sa mabatong kalsada na kakahuyan ang magkabilang gilid. Sadyang mahilig lang kami ni Kuya sa bilyar, kaya madalas kaming pumupunta roon kapag walang pasok. Pagkarating po namin, naroroon na ang ilan naming mga kaibigan. Meron ding 3 mga matatandang nag-iinuman sa may katabing tindahan. Halos 1 oras din po kaming naglaro ng magkayayaan na ring mag-inuman konti ng tuba. Saktong pampainit lang po ng tenga. Hindi naman maglalasing talaga. Tuloy-tuloy lang po ang pakonti-konti naming inuman habang naglalaro, Sir Jupiter. Hanggang sa napansin kong napapatingin si Kuya sa 3 matatandang nasa katabing tindahan. Doon ko nakitang mga dayo pala ang nasabing mga matatandang lalaki. Tapos kita kong nakatuon ang titig ni Kuya sa itim na boteng nasa mesa nila. Hindi na nga po nakapagpigil si Kuya Tonyo at tinanong na ang nasabing mga lalaki. Ba? Mukhang mamahalin yung tinatagan nyo mga boss. Walang label eh. Tapos itim pa yung bote. Tumawa ng bahagya yung lalaking may mahabang puting buhok. Napangisi naman yung isang balbasarado, saka tinitigan ng matalim si Kuya noong patpating matangkad. Ilang saglit pa po tumuon yung tumawa at sinabing, "Bakit? Gusto mo?" Marahang sinapak ng balbasarado ang likod ng mahaba ang buhok. Bumulong naman yung payat sa kanilang dalawa. Para bang nag-usap silang hindi dapat mamigay ng inumin nila. Subalit, mapilit yung tatawa-tawang matanda. Nagsalin ng iniinom nila sa baso, tsaka inabot kay Kuya. Doon ko nasabing, mukhang red wine pala yun, bagamat kasimpula ito ng dugo. Ngingisi-ngisi namang lumapit si Kuya Tonyo at kinuha ang baso. Pansin ko rin napakatalas na ng tingin nung payat na matanda sa may mahabang buhok. Nilagok ni Kuya ang alak at napamura sa sarap ng inumin. Lalong tumawa ang matandang may mahabang buhok. Ang kasama naman itong payat ay mabilis na kinuha ang baso mula kay Kuya. Nagbiro pa iyong tumatawa at inalok din kaming uminom. Pero binatukan na ito ng malakas ng balbas sarado. Gusto pa sanang humingi ulit ni Kuya, ngunit nagsitayuan na ang 3 at umalis.
Sir Jupiter, walang puknat sa kakasabi si Kuya noon na napakasarap nga raw ng pulang alak. Nahahalata ko nga lang na gumigewang na siya ng bahagya at labis na ring namumula. Nasa isip ko noon, buti na lang hindi ako uminom. Kasi mukhang napakalakas nga ng sipa. Hindi pa naman ako sanay sa mga ganoong klaseng inumin. Hanggang tuba at serbesa lang ako. Mga kalahating oras pa po at nagkayayaan na kaming umuwi. Si Kuya noon talagang nakasalampak na sa may mahabang upuan ng bilyaran. Napilitan pa nga yung isang tropa namin na samahan kami para tulungan akong akayin si Kuya. Sir Jupiter, hindi po pangkaraniwan ang pagkalasing ni Kuya Tonyo noon. Hilong-hilo raw po kasi talaga siya. Tapos napakataas din ng lagnat. Hindi naman siya ganoon kapag nakakainom ng matatapang na alak. Lambanog nga po kaya niya eh. Tulog na tulog si Kuya pagkarating namin sa bahay. Pinabayaan na po muna namin para makapagpahinga. Wala naman kasi sa amin ang nakakaalam na iba na pala talaga ang nangyayari sa kapatid ko. Kung alam ko lang po kasi talaga, dapat tumawag na ako agad ng albularyo. Kinagabihan, nagluto at naganda po si nanay para magluto ng adobong baboy. Yung adobo po ay lulutuin talaga niya ayon sa paborito namin ni na Kuya at tatay. Siyempre may toyo at suka tapos napakaraming bawang. Sir Jupiter, nang maggisa na ng bawang at sibuyas si nanay, sumabog ang amoy nito sa buong bahay. Doon na po ako nagulat sa kwarto. Habang binabantayan ko si Kuya Tonyo, bigla po kasi siyang nagising, tapos habol hininga at ubo ng ubo. Humihiyaw rin ito at sinasabi niyang hindi raw siya makahinga ng maayos. Pakiramdam daw kasi niya may napakainit na usok ang pilit na pumapasok sa kanyang ilong at lalamunan. Nanginginig na rin po siya ng sobra at napakalamig ng pawis. Pansin ko ring may mangilan-ngilang parang pantal-pantal na tumubo sa kanyang balat. Meron sa mukha, braso, binti, hita, likod, dibdib at tiyan. Kaya po nataranta ang mga magulang namin. Hindi na nga po na ipagpatuloy ni nanay ang pagluluto at sinugod na namin si Kuya Tonyo sa ospital doon sa may bayan. Sir Jupiter, nagtaka po kami kasi hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ni Kuya Tonyo. Ang nagagawa lang nila pakalmahin si Kuya gamit ang ini-inject na mga gamot. Yung lagnat, pangangatal at problema niya sa balat andoon pa rin at lumalala pa nga. Dagdag pa sa problema na naging sobrang mapili ni Kuya sa pagkain. Panay sariwang prutas, gulay at inihaw na karne lang ang gusto. Tinatapon niya kapag iba ang nakahain. Hanggang sa inabot na kami ng mahigit 1 linggo sa ospital at hindi na rin tumatalab maging ang mga pampakalma. Naglalaway na si Kuya tapos parang hindi na kami nakikilala. Biglang-bigla rin niyang winawasiwa sa mga braso na parabang nag-aaway, tapos tumutubo na rin ang mangilan-ngilang itim na balahibo sa buo niyang katawan at tumatalas ang mga kuko. Isang araw po kinausap ako ng isang babae doon sa ospital. Nanay daw siya ng isang pasyente at napansin daw niya ang kalagayan ni Kuya. Sabi niya sa akin, "Kung ako sa inyo, ipaalbularyo niyo na ang kuya mo.
Halata kasing hindi talaga pangkaraniwan ang nangyayari dyan eh. Napaisip naman po ako sa mga sinabi noong babae, Sir Jupiter. May punto naman po siya eh. Hindi talaga pangkaraniwan ang nangyayari kay kuya. Isa pa, wala rin namang nagagawa ang mga doktor. Kaya wala nang dahilan para magtagal kami sa ospital. Agad ko pong sinabi kay nanay ang naisip ko nang makarating na siya sa ospital. Kumuha kasi siya ng bihisan ni kuya noon. Nakumbinsi ko naman po siya. Tapos kinausap namin agad si tatay nang makarating galing sa pangingisda. Nahirapan po kaming kumbinsihin si tatay kasi hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan at mga albularyo. Sabi niya, "Doktor nga walang magawa, albularyo pa ba? Baka mapaano pa yang si Tonyo sa iniisip niyo?" Matigas ang paninindigan ni tatay pero hindi siya tinigilan ni nanay. Sinabi naming wala namang mawawala kung susubukan. Lalo't wala nga namang kaming napapala sa ospital. Pinagdiinan din ni nanay na nasasayang lang ang pera namin kakabayad sa mga doktor. Hanggang sa bumigay rin si tatay at napagpasyahan naming iuwi na si kuya kinabukasan. Sir Jupiter, sa totoo lang medyo nasabik akong ipatingin si kuya sa albularyo noon. Nasa isip ko kasing baka may maitulong yun para sa kapatid ko. Ang hindi ko nga lang alam, isang masamang balita pala ang malalaman namin mula sa naturang pasya. Naiuwi nga po namin si kuya ng sumunod na araw, Sir Jupiter. Agad ding naghanap ng albularyo si nanay tapos ay nakarating ito mga bandang 2:00 ng hapon. Kalmado lang pong natutulog si kuya sa kwarto namin nang makita ko si nanay kasama ang isang matanda. Naglalakad sila papalapit ng bahay at naisip kong baka yun na ang albularyo. Subalit, noong nasa tapat na sila ng pinto, nagulat na lang ako nang biglang maghumiyaw si kuya. Tumakbo ako papunta sa kwarto at naabutan ko siyang nagwawala. Nanlilisik at namumulang mga mata at saka umaapaw mula sa bunganga ang napakalapot na laway. Dali-dali namin siyang pinigilan ni tatay. Paulit-ulit lang din ang paghuhumayaw niya na palayasin na raw namin ang albularyo. Kahit nga rin po ang nasabing matanda, tumulong na rin para pigilan si kuya. Tinali namin siya sa sariling kama gamit ang matibay na taling abaka ni tatay. Nang masiguro naming hindi na makakatakas si kuya, doon na kami kinausap ng albularyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Nayanggaw po ang anak ninyo. Ibig kong sabihin na hawaan si Antonio ng pagiging aswang. Malamang may nakain o nainom ito na pangyanggaw na gawa mismo ng mga aswang. Sir Jupiter, biglang sumampal sa alaala ko ang 3 kakaibang matanda sa bilyaran. Sinabi ko naman ito sa albularyo at kinumpirma niyang ang pulang alak nga malamang ang nakadali kay kuya. Sinabi rin ng matandang malakas ang kutob niyang kilala niya ang 3 kalalakihan. Kung tama raw ang hinala niya, siguradong aswang ang mga yun. Napamaang si nanay sa narinig. Si tatay naman ayaw maniwala sa mga sinabi ng albularyo, kaya naman kumuha ng kapirasong bawang ang matanda sa kanyang bulsa at idinikit ito sa kaliwang binti ni kuya.
Sir Jupiter, nanigas kami ni tatay at nanay nang magpumiglas si kuya dahil sa sakit. Kitang-kita rin naming umusok ang balat kung saan dinampi ang bawang. Namula ring lalo ang mga mata ng kapatid ko at lalo pang nanlaway. Lumakas ding lalo ang kanyang mga sigaw. Hanggang sa maging katulad na ito ng mabagsik na ungol ng mga hayop gubat. Napaantanda si tatay at napalunok ng laway. Tinanong niya ang albularyo kung ano ba ang dapat gawin para maibalik sa dati si kuya. Subalit umiling-iling ang matanda at saka sinabing, wala na siyang magagawa. Masyado na raw kasing maraming araw ang lumipas ng mayanggaw ang kapatid ko. Buo na ang kapit sa kanya ng sumpa. Kaya tuluyan na itong magiging aswang sa susunod na kabilugan ng buwan. Sir Jupiter, halos maiyak ako ng matauhang kabilugan na pala ng buwan kapag sumapit ang gabi noong araw na yon. Sinabi ng albularyo sa amin na pinakamainam na patayin na lang si Kuya Tonyo bago pa makapanakit. Ikinagalit ito ni tatay kaya't nagtalo sila ng matanda. Pinalayas ni tatay ang albularyo at binalaan kami nitong maaaring kami ang unang mapatay ni kuya kapag natuluyan na ito. Singhal naman ni tatay, ikaw ang una kong papatayin kapag sinaktan mo ang anak ko. Sir Jupiter, napakahaba po ng dapit hapong yun para sa pamilya namin. Tulala lang kami sa may hagdan sa pinto habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Dinig na dinig din namin mula sa loob ang garalgal na ungol ni Kuya Tonyo. Pinipilit naming maniwalang hindi totoo ang mga sinabi ng albularyo sa kabila ng mga nakita namin mismo. Hanggang sa tuluyang lumubog ang araw at lumitaw ang bilog na buwan. Bahagya kaming nahimasmasan nang huminahon si Kuya Tonyo at nakatulog. Nakapaghapunan pa nga po kami ni nanay at tatay ng medyo maayos. Medyo kasi pare-pareho po kaming walang gana noong gabing yun. Subalit biglang nagbago ang lahat nang pumatak ang hating gabi. Sa sala po ako natulog noon kasi takot akong maiwan sa kwarto kasama si kuya. Sina nanay at tatay naman naroroon sa mismong labas ng pinto ng silid namin ni kuya. Nagulantang at napabalikwas kami ng bangon nang biglang umatungal ng napakahaba at napakalakas si Kuya Tonyo. Nagwawala na naman ito at pinipilit makatakas sa pagkakatali. Kapansin-pansin ding nagbago na talaga ang anyo ni Kuya. Nilukob na ng itim na balahibo ang buo niyang katawan at napakatalas na ng mga ngipin. Sinabihan ako ni tatay na maghanap ng mas matibay pang panali doon sa lagayan niya ng gamit sa pangingisda. Agad naman akong lumabas ng bahay kahit halos malaglag na ang puso ko sa kakakabog. Madapa-dapa pa nga po ako habang papunta sa may likod bahay. Sir Jupiter, hindi pa man ako nakakabalik kay yumanig sa buong paligid ang pagsusumigaw ni nanay at tatay. Kahit wala pa akong nahanap na panali,
Tumakbo na ako pabalik. Subalit natigilan ako nang tumakbo palabas ng bahay si Kuya at nagkasalubong kami. Nilagpasan lang niya ako at nagdire-diretso papuntang kakahuyan. Gayunpaman, napakalinaw kong nakita ang kahila-hilakbot niyang mukha na nasinagan ng buwan. Natauhan ako nang tinawag ako ni tatay. Humihingi ng saklolo kasi nasugatan pala si nanay na kalmot ni Kuya sa may braso. Agad namin siyang dinala sa albularyong tumingin kay Kuya at mabilis naman itong ginamot ang nanay ko. Sir Jupiter, mabilis na kumalat sa buong lugar namin ang balita. Marami ang naniwala at kinilabutan. Ngunit marami rin ang nagkibit balikat lang at sinabing, baka nabaliw lang daw si Kuya Tonyo. Hindi naman namin sila masisisi kasi hindi naman nila nakita ang tuluyang pagbabagong anyo ng kuya ko. Matagal pong lumipas ang mga araw at gabi. Iyak nang iyak si nanay. Walang puknat naman ang paghahanap namin ni tatay kay Kuya Tonyo. Tumulong na nga rin pati ang mga katropa namin ni Kuya at ang mga kumpare ni tatay. Pero wala talaga. Hanggang sa isang umaga, sumabog ang balitang may mga nangamatay raw na mga alagang manok sa baryo namin. 4 lahat ang mga ito at pawang nilapa ng mabangis na hayop. Noong una iniisip lang ng iba na baka nga naman ligaw na hayop lang ang may gawa. Subalit ang pangyayaring yun ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa may namatay na ring mga baboy at baka. Naalarma na ang mga tao sa amin. Wala silang ibang itinuturong sila rin kundi ang baliw o aswang kong kapatid. Opo, masakit pakinggan ang mga ganoong salita. Kuya ko pa rin yun eh. Sabihin mang naging aswang o kung ano mang halimaw, si Kuya Tonyo ay si Kuya Tonyo ko pa rin. Mahal na mahal pa rin namin yun lalo't di naman niya ginusto ang nangyari. Gayunpaman ipinagpapasalamat na rin namin ni nanay at tatay ang ganoong tingin ng mga tao. Yun kasi ang dahilan kung bakit nag-ibayo ang paghahanap kay Kuya. Nakakatakot nga lang at baka patayin nila agad si Kuya kapag nakita nila. Sir Jupiter, 2 gabi pa po ang lumipas bago may nagsabing namataan daw si Kuya. Dinagit daw nito ang isang manok panabong at agad pinaghahabol ng mga nakasaksi. Mabilis din kaming pumunta ni tatay sa kung saan sinasabing tumakbo si Kuya. Kasama namin noon sina kapitan, ilang mga tanod tapos mga kapitbahay. Sinuong namin ang masukal na gubat. Sinusundan ng mga patak ng dugong galing sa dinagit na manok. Hanggang sa namataan nga po namin si Kuya sa sanga ng isang matayog na puno. Iba man ang itsura niya. Sigurado kami ni tatay na siya talaga yun. Hawak niya ang nabiktimang manok at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Nagmistulang mga nagbabagang uling sa gitna ng madilim na gabi. Hindi malaman ni tatay ang gagawin. Gusto niyang hulihin lang
iuwi at gapusin si kuya. Siyempre anak pa rin niya yun eh. Kapatid ko pa rin yun. Subalit hindi naman namin mapipigilan ang mga taga-baryo sa kagustuhan nilang patayin na si kuya. Ayan nga po kasi at namimiktima ng mga alagang hayop. Ayaw na nilang hintaying makapambiktima pa ito ng tao. Nagulat na lang kami ni tatay nang magsimula na ang mga tanod sa pambabato kay kuya. Kita kong nagngalit ang mga pangil ni kuya tapos binato nito ang iilang buto ng manok sa mga tanod. Mabilis din itong lumundag papunta sa kabilang sanga at nagpalipat-lipat pa sa matataas na puno sa kakahuyan. Subalit ayaw patinag ng mga taong bayan. Binabato pa rin nila si kuya. Nariyan nga po't hinahagis na rin nila ang mga itak na dala. May iba ring nagsasaboy ng asin at mga pinulbos na bawang. At ito ang dumampi sa binti ni kuya. Napahiyaw si kuya ng tamaan ng asin. Kumapit ito sa isang sanga at pinanlisikan ang nakatama sa kanya. Sa isang iglap, mabilis itong lumundag at agad kinalmot ang nasabing tao. Tinamaan ito sa may dibdib, mabuti na lang at hindi naman malalim. Agad ding tumakbo si kuya patungo sa kasukalan ng madilim na gubat. Hinabol siya ng mga tao ngunit sadyang napakabilis nito. Dagdag pa siguro na hindi makita ng mga humahabol ng maayos ang daan. Kasi nga po gabi at masukal ang gubat. Naglaho si kuya sa dilim. Hinanap ng taong bayan, ngunit hindi na nila ito mahagilap. Sir Jupiter, pagkatapos noon ay natigil naman na po ang pambibiktima sa mga alagang hayop sa baryo. Subalit ilang gabi rin naming naramdaman ni nanay at tatay na may umaali-aligid sa mismong bahay namin. Pakiramdam ko, ibig kong sabihin sigurado po akong si kuya yun. Malamang gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang makapiling kami. Pero natatakot ito na baka masaktan niya kami o baka tugisin kami ng taong bayan kapag itinago namin siya. Simula po noon, hindi na namin nakita ulit si Kuya Tonyo hanggang ngayon. Sa isip-isip ko, siguro nakontrol na niya ang pagiging aswang. Siguro pinili niyang lumayo na lang para hindi kami mapahamak. Hindi nga lang maitatangging hinahanap-hanap pa rin namin si kuya. Eto nga po at lumiham ako sa inyo upang manawagan. Baka sakali lang nabuhay pa ang kapatid ko at nakikinig ngayon. Kumusta po, Kuya Antonio? Si Marlo po ito. Sana nasa maayos kang kalagayan ngayon. Kuya, miss na po kita. Pakiramdam ko kasi nawalan ako ng sanggang dikit nang maglaho kayo. Pakiramdam ko nawalan ako ng panganay na masasandalan lalo noong panahon ng kabataan ko. Kuya, sina nanay at tatay hinahanap-hanap ka rin hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Si nanay namatay noong 1999, habang si tatay naman ay nito lang 2005. Ibinili nila sa aking huwag kong sukuan ang paghahanap sa iyo. Simpleng pakiusap na taos puso ko ring tinanggap.
Sa ngayon, nandito pa din ako sa bahay na kinalakihan natin, kuya. Kasama ko ang aking may bahay, ang aming mga anak at ang isa kong apo. Opo, nagbago na ang bahay kasi pinalakihan ko na ng makaipon. Marami na ring mga kapitbahay sa paligid, subalit sigurado akong matutuntun at matutuntun mo pa rin ito kapag bumalik ka. Kuya, sana po umuwi na kayo. Kung naririnig ninyo man itong liham ko, pinapangako kong hindi ko hahayaang masaktan kayo ng kahit sino. At sinisigurado ko sa iyong tanggap kita kahit ano ka pa. Ikaw ang aking Kuya Antonio. At hinding-hindi yun magbabago.